Si Freya, businesswoman sa gulang na 24. May boyfriend, si Mark. Gwapo, mayaman at executive. Simple at tahimik ang relasyon nila at niyayaya na siya nitong pakasal. Bigla ay nauga ang tahimik niyang mundo nang minsang masira ang kotse niya at mapilitan siyang mag-jeep. Ang driver ng jeep, si Froilan, na imahinasyon ng dalaga, ay lookalike ni Lorenzo Llamas. Si Froilan na kung tumitig ay matutunaw kahit batong buhay. Ipagpapalit ba niya si Mark kay Froilan na sa halip ng modelong kotse ay jeep ang minamaneho at sa halip na attache case ay toolbox ang daladala? Mag-jeep? Papa naman. Ano naman ang masama kung sasakay ka ng jeep, Freya? Ngayon lang naman, pinahihirapan akong talaga nitong arthritis ko. Kagabi pa, kaya hindi kita maihahatid. Wika ni Antonio Rosamanta sa anak. Papa Luke, paglabas ko ng gate natin ay sasakay ako ng tricycle patungong paradahan ng jeep which is almost a mile from here. Pagkatapos ay sasakay ako ng jeep sa paradahan patungong monumento. Pagdating ko sa Quezon City, amoy pawis na ako at lantang gulay, reklamo ng dalaga. Hinagod-hagod ng matanda ang binti. And what do you want me to do, Iya? Drive you at your shop with my condition? Pwede naman ako ang mag-drive ng Pajero pa. Huwag ka nang pumasok, Freya, matigas na tugon ni Antonio. Umikot ang mga matang tumingin sa itaas ang dalaga. 6 na linggo na ang nakararaan na magkaroon siya ng aksidente bago dumating ng tollgate sa Balintawak. Iniiwasan niyang isang lasing na tumawid, bumangga siya sa nakaparadang truck. Bagaman walang grabeng nangyari sa kanya maliban sa natuping kaliwang bahagi ng harapan ng kotse, ay nagkaroon siya ng knee injury. Hindi niya naikabit ang seatbelt, and on instinct na huwag bumalya sa salamin kasabay ng pag-aapak niya ng preno, ay naitukod niya ng malakas ang kaliwang binti sa kung saan bahagi ng kotse ay hindi niya matandaan. 2 linggo ding nakakas ang kaliwang tuhod niya. Kasi naman papa, lumipat pa tayo dito sa remote na lugar na ito, kayong may bahay naman tayo sa Green Hills, parang batang dabog ng dalaga. We are going back to that issue again, Freya. Dahil hindi ko makita ang logic sa paglipat natin dito sa Bulacan at ang bahay natin ay pinaupahan mo sa ibang tao. Iha, I love this place. Lumambot ang boses ng mukha ni Antonio. Sa lugar na ito kami nagkakilala ng mama mo. Dito sa bahay na ito ng lola mo kami nanirahan ng unang 5 taon ng buhay namin. That was before you were born. Pumuntong hininga ang dalaga. Down on memory lane again. Bulong niya. Pagdating sa ganitong usapan ay hindi na sumasagot pa si Freya. Kahit gusto niyang mga tuwira na hindi naman niya gustong maging hatlang sa kaligayahan ng ama na gugulin ang nalalabing taon ng buhay nito sa lugar na iyon. Nang mamatay ang lola niya, ang ina nito 5 months ago, ay pinaayos ni Antonio ang bahay. Hindi binago ang 2 palapag na bahay kundi pinalitan ang dapat palitan. Naglagay ng 2 toilet and bath sa itaas at maliit na gym sa ibaba at pinapinturahan. 3 months ago pagkatapos makikipagkatwira niya sa ama ng impracticalidad na gagawin, ay lumipat sila dito. Ang bahay nila sa Green Hills ay pinaupahan sa mag-asawang foreigner na may stable na negosyo dito sa Pilipinas. While she really has nothing against the place, malaki ang farm na pag-aari ng ama niya. Nakahilera ang mga puno ng mungumungang mangga at kay Mito na kung saan ay malaking pera ang iniaakyat sa kanila. Presko at sariwa ang simoy ng hangin. Gayunpaman, ang trabaho niya ay sa Quezon City at malayo ang lugar na yun sa lahat ng bagay. Sa ama niya ay walang problema dahil nag-retire na ito sa kumpanyang pinapasukan. Kung saan isa itong stockholder at director. Paano naman siya? Maliban sa 10 to 15 minutes drive ng tricycle patungong paradahan ng jeep. Ang jeep ay 35 minutes na bumiyabiyahe palabas ng exit and another 15 minutes sa North Expressway. Pagdating sa monumento ay maaari na siyang mag-taxi patungo sa butik niya. Kulang-kulang sa 2 oras siyang magbibiyahe at one way lang iyon. Kung sa bagay, halos kalahati ng panahon ang natitipid kung sariling sasakyan ang gamit niya. Muli siyang humarap sa ama. Mahuhuli ako nito eh. You own the business, Freya. Ano kung mahuli ka? Sagot ni Antonio sa pagmamaktol ng anak. Sometimes I wonder kung bakit pinagtapos pa kita ng kolehiyo gayong modista din lang naman pala ang labas mo. Dugtong nito. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Papa, hindi ako mananahi. I design clothes at may mananahi ako para dun. RTW and ladies accessories ang laman ng butik ko. Bakit hindi mo ilipat ang shop mo dito? Huwag mong sabihin sa akin hindi nagsusuot ng RTW ang mga tao rito. Paalam mo ba kung sino-sino ang mga customers ko? Mga kilalang huminto sa pagsasalita si Freya. Nakita ang kislap at ngiti sa mata ng ama niya. Pumasok siya sa trap nito.
Sadya siyang iniinis at ginagalit ng papa niya. Dinampot niya ang bag sa mesa at humalik sa pisngi ng ama. I think I'd better be going. Tumango-tango ang ama at tinapik-tapik ang braso niya. Nasa pinto na siya palabas ng muling lumingon. Kailan matatapos ang kotse ko? Huwebes ngayon ang pangako sa akin ng inaanak ko ay sa Sabado. Tumalikod na ang dalaga. Isa pa yun sa ikinaiinis niya. Ipinagawa ng ama niya ang sasakyan sa talyer na pag-aari ng kumpare nito. Model lang Toyota Corolla ang sasakyan niya at baka sa halip na maayos ay lalo pang magkasira-sira. Pagkalabas ng gate ay naglakad-lakad siya ng kaunti patungo sa daan. Tinatanaw ang maaaring magdaang tricycle. 8:30 na, tiyak na tanghali na siyang makakarating ng New Manila kung saan naroon ang kanyang butik. 3 minuto na siyang nakatayo ay wala pa rin nagdara ang tricycle. Kung mayroon man ay may mga sakay, nagdagdag lang lalo ng inis niya. Nagulat pa siya nang huminto sa harap niya ang isang jeep na pampasahero. Sumungaw ang driver nito. Biyaheng monumento ako, miss. Saan ba ang punta mo? Tanong nito. Hindi agad nakapagsalita si Freya. Nasa harap niyang isang lalaki na ang mukha ay mga sul pa sa inahit na balbas. Titig na titig siya sa mga mata ng driver pagkatapos ay sa buong mukha nito. Tila siya minamagneto. Medyo kulot ang mga kahabaang buhok na naktali sa goma. Tumikhim ang lalaki at ngumiti. Miss, ang sabi ko ay kung saan ang punta mo. Biyaheng monumento itong jeep ko. Kumurap ang mga mata ng dalaga. Kung sa ibang pagkakataon at hindi ito jeepney driver, ay baka ngitian niya ito. Walang kimong umikot siya sa kabila na at sumakay sa harapan sa tabi ng driver. Nilingon ni Freya ang driver na pinaandar ang jeep. Nasa mga labi nito ang pinipigil ng ngiti, magawa ng pansinin nakapokus sa daan. Nasasamyo niyang pinaghalong sabong pampaligo at panlalaking kulon. Gusto niyang isiping imported ang kulon na naaamoy niya, pero imposible yun. Anong malay ng driver na ito sa imported at mamahaling kulon? At siya rin ang malay niya sa amoy ng mga mumurahin at imbitasyong kulon. Dinadaya lang siya ng kanyang ilong. Sa sulok ng mga mata niya ay sinusulya pa niya ng lihim ang driver. Nakaputing t-shirt ito, kupas na maong at travel shoes, and boot size. Muling kumurap ang dalaga at bagyang ipinilig ang ulo. Anong nangyayari sa kanya at pinag-aaksihan niya ng panahon ang jeepney driver na ito? Ang ibang mga dalaga hindi umuupo sa harapan sa tabi ng driver. Wika ng driver sa boss na lalaking lalaki at tila bagong gising. Matalim na sinulya pa ni Freya ang driver. Naiinis siya dahil baka iniinis nito na gusto niyang mapatabi rito. Well, hindi ako ibang mga dalaga. I hate to sit at the back. Pangil niyang sinabi. Hindi niya kailangang sabihin sa driver na ito na pangalawang sakay na niya ito ng jeep mula nang lumipat sila rito. At yung una ay sa likod siyang sumakay. Maliban pa sa halos hindi na siya makaupo ng ayos dahil sa gitgitan. Mainit at halos hindi siya makahinga sa mga lalaking naninigarilyo sa loob ng jeep. Hindi siya nilingon ng driver na nasa unahan ng pansin pero tupid itong humiti. Sa ganong oras din ang daan ko bukas. Pwede ka uling sumakay para hindi ka na mag-tricycle. Ang driver uli. Hindi ako nag-jeep. Nasa pagawa ng sasakyan ko. Hindi niya intensyon na magmukhang mayabang pero naiinis siya. Bakit kinakausap siya ng driver na ito? 3 babae at isang lalaki ang nadaanan nila sa daan. Isinakay ito ng driver. Ang mga babae sa likuran ng jeep sumakay. Ang lalaki ay sa harapan. Napilitang umusog sa malapit sa driver si Priya dahil may kataba ng lalaki. Amoy tabako pa. Hindi niya gustong madikit sa driver pero lalong hindi niya gustong masiksik sa pasaherong lalaki. Lalong sumimangot ang dalaga. At ayon nga sa isang kanta, shoulder to shoulder they shared that 9 o'clock ride. At dahil nga sa lapit na lapit siya sa driver, ay hindi may wasang masagi ng binti at braso niya sa tuwing magkakambyo ito. Alam niyang hindi yung sinasadya ng driver pero nakadarama siya ng friction. Parang may apoy na kumikislap sa braso niya tuwing madidikit yun sa driver. Sinaway ni Freya ang sarili. Bakit ba naman pati ang jeepney driver lang na ito ay naaapektuhan siya? Bakit ikaw naglabas ng jeep mo? Fräulein, hindi ba pumasok ang isa sa mga driver mo? Tanong ng lalaki sa kanan niya. So, Fräulein ang pangalan ng driver. May bibilhin ho akong pyesa sa Caloocan, Caberto. Kaya inilabas ko na rin. Sagot nito. Napakasipag mo talaga, Fräulein. Gusto mo pang kumita habang may binibili ha? Naroon naman ang pick-up mo ah. Sabad naman ang isang babae sa likod. Mag-aasawa ka na ba ha? Ang isa pa uling pasahero. Hindi ho, tipid nitong sagot. Malamang na gano'n na nga. Hindi mo naman inilalabas ang jeep mo ah. Malihim lang kayong masyado. Ang lalaki uli sa kanan. At mukhang may kasintahan na palang driver nito. Parang biglang nakadama ng panghihinayang si Freya. Panghihinayang nga ba? Bakit? Sila lang ang laman ng jeep at hindi na nagsakay ang driver sa kabila ng mga pasaherong pumapara sa daan.
Ilang sandali pa ay tahimik na nilang tinatakbang North Expressway. Nararamdaman ni Freya na sadyang napapadiin ang balikat ng lalaki sa kanya. Gusto niyang umusog pero sadyang masikip. Please, bagaman paanas ay madiin niyang salita, sinisiksik mo ako. Pampublikong sasakyan ito at natural lang na magitgit ka. Mahina ring sagot ng driver subalit hindi lumiyon. Hindi bali ining gwapo naman at macho ang driver. Baka raming kadalagahan sa atin na gustong makatabi lagi si Fräulein. Sagot ng matandang babae sa likuran na sinabayan ng tawa ng ilang pasahero. Hindi na sumagot ang napahiyang si Freya. Makalipas ang medya oray nasa Balintawak exit na sila. Pagdating sa Kamatsili ay marahang pumana ang dalaga. Mula roon ay pwede na siyang magtaksi. Bumaba ang lalaki sa kanan upang bigyan siya ng daan. Mas kabagot-bagot ang sumunod na biyahe dahil sa traffic. Ganun pa man makalipas ang ilang sandali ay nakarating din siya. Freya, hindi ka ba inihatid ng papa mo? Tanong ni Elisa ang assistant niya. Sinumpong na naman ang arthritis niya ang papa. Mabuti nga at mula nang malipat kami 2 beses pa lang siya nagreklamo. Sa sakit niyang iyon, sagot ng dalaga at umupo na siya sa mesa niya. Pinagpatuloy ni Elisa ang paglalagay ng accessories na nakadisplay na damit nang mapulang tila nagde-daydream ang kaibigan. Anong ibig sabihin niyang kay aga mong pangangarap? Wala naman. Naisip ko lang ang driver ng jeep na sinakyan ko kanina patungong monumento. Bakit ba naman pati jeep ni driver ang pinagkakaabalahan mong isipin? Sayang nga eh. Driver lang ng jeep. Alam mo ba kanina nang hintuan niya ako sa may malapit sa amin ay talagang napatanga ako. Tumaas ang mga kilay ni Elisa. At bakit naman po? For a while I thought I was seeing Lorenzo Llamas in person. Ang imahinasyon mo talaga, Freya, oo. Mula pa noong elementary days at hanggang ngayon ay jeep na ang sinasakyan ko at bus. Pero dahil minsan na hindi pa ako nakatagpo ng gwapong driver. Well, may mangilan-ilan siguro but not to the point na bibigyan mo ng second look. Karamihan sa kanila ay, naku hindi ko gustong mamintas but you know what I mean. Nagkibit ng balikat si Elisa at naayos ang mga laman ng eskaparating salamin. Then I guess you must meet him para maniwala ka. Bakit hindi ka sumama sa akin? Pag-uwi ko mamayang hapon at sabay na tayong pumasok bukas. Ayun, gusto mo lang na may kasama kang uuwi mamaya dahil tiyak na hindi ka rin masusundo ng pamamo. Ay nako tita, tama na ang gimmick mo. Natatawang sagot ni Elisa. Bahala ka, sinasabi ko lang sa'yo. Anyway, I can always ask Mark to take me home na ang tinutukoy ay ang kasintahan. Nang biglang may naalala. Naku Elisa, nalimutan kong magbayad ng pamasahe ko sa jeep. Iyan ang napapala ng mga taong kung saan-saan lumilipad ang isip. Ang alam kong malilimutin, Freya, ay yung may anesthesia, kantsaw ng dalaga. Nakakahiya ang sumit ko pa naman kanina. Hindi bali baka makita ko ang driver na yun bukas. Siya nga pala, i-return mo ang tawag kay Mrs. Salvatierra. Gusto ka raw makausap. Paalala ni Elisa. Biglang nawala sa isip ni Freya ang pinag-uusapang driver. Ay oo nga pala, tingnan mo nga itong mga designs kong gown kung pabagay sa kanya at sa anak niya. Inalabas niya mula sa bag ang pinagpuyatang i-drawing kagabi. Magugustuhan niyang tiyak ang mga ito. Tayo ba ang gagawa ng lahat ng gowns na gagamitin sa cotillion ng anak niyang magdidivu? Right, tita, and that would keep us all busy until the end of the month. At may bonus kayo ni Aling Rita. Thank you, pero hindi kayang apurahin ni Aling Rita ang mga iyan. Siguro kailangan nating mag-hire ng temporary mananahi para tulungan siya. You can take care of that. In the meantime, I'll take these designs to her para maapurbahan niya. Binuksan ang drawer at balak kuhanin ng susi ng kotse niya nang maalalang nasa pagahawaan nga pala yun. Alam mo, ang laking abala talaga nang wala akong sasakyan. Tulad ngayon, mag-aabang pa ako ng taxi gayong nasa 6th Street lang ang bahay ng customer ko. Naiinis niyang sinabi, baka naman maaayos ng kotse mo ngayong linggong ito. Isa pa nga yun sa kinaiinis ko. Alam mo ba na sa sa may amin ipinagawa ng papa, mga manggagawang sampay bakod ang mga yun. Baka mangyari pa na lalong magkayupi-yupi ang kotse ko. Sandaling tinitigan ni Elisa ang kaibigan. Alam mo, kung hindi kita kilala ay sasabihin kong matapobre ka. Bakit ba mula nang lumipat kayo sa Bulacan ay hindi na ako nakarinig ng maganda buhat sa iyo? Pumuntong hininga si Freya at pabagsak na isinara ang drawer ng mesa. You can't blame me. Ang layo ng commercial center, sa lugar ng trabaho, and everything. Freya, hindi malayo ang lugar ninyo. Hindi ka pa siguro nang galing sa bayan. Sa poblasyon ng may kawayan, that's 30 minutes more or less drive from your place. Mga first-run theaters ang nandoon, may commercial centers, fast food, chains tulad din dito. At bakit mo po alam? Makahulugang ngumiti si Elisa. Nakarating na ako nang ipakilala ko ni Carlos sa mga magulang niya.
na wonder bias ang opinion mo. Matabang niyang sagot, sabay dampot ng mga designs. Ipinasok sa bag at tinungo ang pinto. Hintayin mo ako sa lunch.